masaganang buhay. Ako po si Merlaison. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Benigno Boboy for short Valles, owner ng BC Valles Farm. Dito po yan sa Ibas, Zambales. Sir Boboy, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Morning, Mer. Yes po. Welcome sa aming farm. Opo. Ito ay farm na nilaan namin para sa plantation ng kung ano-anong halaman. Yes po. Saka breeder. Breeder kami ng manok. Dito nasagot yung tanong na ano ang nauna, manok o itlog? Dito po. Alam mo kung ano nauna? Ano po nauna? Sisiw. Yun! Sisiw. Sisiw kasi dumarating yan, pinapalaki namin. Opo. Tapos nangingitlog, nagiging hatching egg. Yes. Tapos yun yung pinipisa sa labas ng probinsya. Yun ang nagiging 45 days. Yes. So doon lang kami. sa itlog. Yes. Sir Boboy, kanina po pagpasok po namin dito sa inyong farm, talagang namangha po ko. Nature's lover po siguro kayo. Gaano po kalawak ito pong ating pinag-uusapang farm na ito, Sir Boboy? Simula po doon sa gate hanggang doon sa natatanaw yung bundok dyan sa may bandang likod. Yes po. Pahaba po kasi ito. Nasa 35 hectares. po. Wow! 35 hectare. Along the river po. Along the river. Nakita ko po na kayo po may river dito na dumadalo yung tubig. Ito po ano po ba yan? Kahit tag-init, hindi po nawawala ng Hindi tubig. po yan natutuyuan. All year round po. Yes po. So, Balikan po natin ngayon ang mga tanim natin dito, Sir Boboy. Ano-ano pong makikita ng ating mga kabayan na mapupunta po dito sa lugar po ninyo? sa ngayon po, dahil kami ay nagsimula lamang noong 2020 sa paglilinis, Yes po. pagtatanim 2021, ang mga una naming napalaki ay ubas. Meron May ba? ubasan po kami. May ubasan din po Mga ito. isang hektarya po yan. Wow! Isang hektarya ubasan ba? 5,000 vines. Okay. Tapos may mga gulayan po kami. Yes. May mga prutas. At malaking cacao plantation dyan sa may bandang taas. Yes. Yun po ang tinatanim namin. Mga understand, mga green leafy vegetables, yung kanta sa bahay kubo, nakikita na rin. Oo, meron dyan. Mamaya tingnan natin. Yes po. Pero katatapos ng tag-init, kaya ilan pa lang yung naunang musbong. Mhm. Pero marami ng bunga. Kanina, Sir Boboy, nabanggit mo, grapes, isang hektarya. Ito pong pinag-uusapan nating grapes ito, ano-ano pong variety na meron po tayo? Marami po rito galing La Union, kaya Yes. maraming red cardinals. Red Cardinals. Ito po yung matamis. Opo. Tapos Catawba. Katawba, ito lang po yung At ginagawang saka- wine. Oo, Opo, yan. oo. Saka Brazilian Uy, green. masarap po yan, matamis po yan. Tamis din. Yes. oo. Marami kami yan. Kapag po ba season ng ating mga grapes, naisasagawa na po ba dito yung pick and pay? Paano po Ang pamaraan? ano po namin, pag bisita, kumain kayo hanggang gusto nyo. Wow! Dati gano'n. No? Bawal po mag-uwi. Yes. Pag nag-uwi kayo, babayaran nyo. Babayaran ninyo. Okay. Pero pag hindi po nila naubos, kasi meron lang takdang araw yan, tapos harvestin mo na eh. Yes. Yung hindi po maubos sa mga bisita, ginagawa naming wine. Mm. Nakagawa na rin kami ng wine. Unfortunately, naubos nung last year, nung birthday ko. Naubos ng mga bisita. Opo. I understand, Sir Boboy, ito pong ating farm. Ito'y pumasok na yung gobyerno at farm tourism na. Opo, ang tawag nila ay Ano po? Agri-Learning Site. Agri-learning site, yes po. Oo, Nagsimula na po sila ng training nung last week Yes. at may mga nakaschedule pa this year. Mhm. Ang amin naman po doon na ano ay advocacy na sana mas marami matutunan tamang Yes. paghahalaman, mahalin yung agrikultura. Kasi Yes. pag hindi po yumabong yung agrikultura, hindi rin uunlad yung bansa natin. Mhm. At tayo lahat matutong magtanim. Tama po. Yun yung advocacy namin. Wow, napakandang advocacy, Sir Boboy. Ipagpatuloy niyo po yan. May bless po kayo ng Panginoon. Ano po yung mode of farming natin dito po sa ating farm? We practice what they call circular farming. Ibig sabihin po nun, yung pong dumi Apo? ng isang farm activities, kagaya ng manuka namin, Yes. nire-recycle Yung manure po yan. nire-recycle namin, ginagawa namin pataba ng mga halaman. Yes. So yun po, umiikot lang po doon yung aming farm practice.
Pero sa classification po ng lugar, meron pa kami tinatawag na permaculture. Yung talagang permanent na siyang nandyan, Apo. kagaya ng cacao plantation, orchard, at meron din vegetable plantation. May konting palayan din. May konting palayan din. So, ibig sabihin po sa Sir Boboy, naturally grown po. Naturally grown. Yan. Pag sinabi pong ganyan, Sir Boboy, kasi yung majority po kasi sa Metro Manila, yung nakakain yan, ginamitan po ng pesticide Sa chemicals. Samantalang dito po sa atin, kanina po nababanggit po ninyo, kahit may karamdaman ka, pwede po tayong kumain ng ating mga harvest dito. Yes, kasi wala na kaming chemical at pesticide. May papakita naman kasi science-based yung natural agriculture. Yes. Unawain lang po natin. Mm. Yung production niya parehas lang po sa chemical halos. Yes. Marunong po tayo. Sir Boy, nabanggit mo sa akin kanina, galing ka rin sa private sector, ano? Yes. Pero bakit napunta ka dito sa agriculture? Ano po pong naging courage sa'yo? Ano pong nakita po ninyo? Ba't agriculture? Alam mo, Mer, passion ko talaga yung agriculture eh. Aha. Kasi nung bata pa ako, nagtatanim na kami. Yes po. Hindi mo na itatanong, naging empleyado rin ako ng NLEX. ng Wow. kapatid ng- Sister company po natin. Oo. Dito po sa Pasaganang Buwan One Tuwing Piece. weekend po, umuwi ako para mag-farming. Mhm. Talagang kinarir ko every weekend, umuwi dito Wow. sa Zambales para Opo. mag-farming. Mhm. Happy neglect nga eh, lumaki na lang ng lumaki. No? Yes. Tapos kaya ako na rin nag-resign, nag-full-time farmer na. Naku, nakikita ko sa itsura mo, Sir Boy, tsaka sa pangangatawan mo, very energetic po kayo. Ano pong benepisyo po nakukuha po ninyo sa pagtatanim? Ay sa farm, namimiss namin yung wala kami sa Metro Manila. Yes. Kagaya ng pollution. Number one yun. Init. Opo. Maraming bagay na Apo. nandito sa probinsya na nakakatulong sa healthy living. Malinis na tubig, Yes po. fresh na pagkain. Pwede ka mag-alaga sarili mong isda, gulay, hayop para kainin araw-araw. Yes. Malaki na itutulong nun sa day-to-day health. Tama po. At saka siyempre po, yung nakakatulong kayo sa pagpreserba sa ating yan ng kalikasan. Kasi marami po kayong mga fruit bearing, tapos may mga mangga pa rin po kayong mga tanim dyan, mga malalaki na. Oo. Nalalaglag na lang yan pag Yes. bihira na naming maano siya. Pero maraming nanunungkit. Nagsasarili ang manggang yan, di namin ini-spray. Yes. Ano naman pong ginagawa natin sa ating mga harvest dito, Sir Boy? Lalo na po yung, kanina binanggit mo yung kanta sa bahay kubo ng mga green leafy vegetable. Ano pong ginagawa po natin? Yung mga gulay po na yan, natanim namin yan dahil ang dami naming tao. Aha, ilan pong empleyado tayo dito, Sir Boy? Mahigit 100 yata kami rito eh. Yung gulay na yan, sapat para kainin ng mga tao. Pag may sobra, pinapakain namin sa mga bisita, Yes. sa mga nagpupunta rito sa restaurant. Pinapakain namin. Minsan, pinamimigay namin sa charity. Ayun. Lalo na kung may mga kalamidad, may Apo. mga baha, may evacuation, nagpapadala po kami ng Yes. produkto galing dito. Sir Boy, kanina pagpunta namin dito, sabi ko, may dinaan kaming rough road eh. Tansya ko, nagkukwentuhan kami ng misis ko at saka yung team ng Masaganang Buhay. Sir, sabi ko, direct, dinaanan natin tong rough road na to. Tansya ko, napakaganda ng place na to. Totoo nga, namangha kami. Yun po yung challenge eh. May dumaan kami ng rough road, pero pagdating natin sa loob, napakaganda, parang heaven. Itong lugar po ito, Sir Boy. Sino-sino pong mga nakakapunta na rito, Sir Boy? Open po ba ito sa ating mga kababayan? Open po ito, kaya lang para matulog po rito, kailangan mag-book doon sa page namin. Yes po. BCB Farm, no? Bravo Charlie Victor Farm. Magbubook ka lang doon, magchat-chat ka, ibubook ka po nila. Aha. Kasi maliit lang yung lugar namin, baka magkasabay-sabay. Yes. Pero meron din na din pong nagpapatraining dito. Hindi ka maniniwala, marami na rito nagpa-prenup. Wow! Kasi ganda nga po ng place eh. Lumalalim yung pagmamahalan na Oo. dito nag-shoot. Kasi makikita mo na may in love ka, Sir Boy eh. Yung pagaspas po ng tubig dyan sa baba, Yes. naririnig mo mula dito sa ating kinalalagyan. Yes, Tapos yung mountain po, na nakikita po natin na ito sa paligiran Yes. natin eh, napakaganda. It's a nature. Sabi mo kanina, Sir Boy, ano kayo? DNR, nag-DNR din po kayo. Nagtrabaho din ako sa DNR. Sa DNR. Ilang Oo. taon po kayo dito? Iba't ibang project, pero kung susumahin ko lahat, nasa 8 taon. Na-involve din ako sa watershed reforestation, Yes. rehabilitation. Buong Pilipinas yun. Kaya ang dami ko nakitang magagandang farm ng Pilipinas na Yes. plan. Kaya Kaya po, doon ako na-inspire lalo para, ay, gagawa rin ako ng Ayun. sariling farm.
Pag nag-retire ako, sabi ko. Mga kababayan, na-inspire po si Sir Boy, ano? Oo. Sir Boy po sa pagtatanim. Sabi nila, Sir Boy, yung farming sa ating bansa, unti-unti nang nawawala. Pero ako'y naniniwala sa tulong po ng Panginoon, sa tulong po ng inyong farm dahil ginagamit na po ng educational tour po itong ating tsaka advocacy po ninyo ay patuloy po itong yayabong, Sir Boy. Isa sa mga dahilan namin yun, kaya pinapaganda namin yung farm. Dahil usually, pag sinabi mong farm, mainit, walang amenities, di ba? Yes. Gutom. Yes. Yung farm hindi dapat ganon kasi yun ang gumagawa ng pagkain. At Tama po. punta mo ron, busog ka, Mm. may amenities, maginhawa. Yes. Nung nakita kong farm nung umiikot ako, nung ganon eh. Sabi ko kaya siguro, sabi ko gagawa rin ako niyan para Yes. yung ibang dadalaw sa akin. Mm. Ma-inspire, magtanim. Yes po. Lalo na ng punong pagkain. Mm. Magtanim. Hindi naman kailangan magaling na magtanim. Opo. Maraming halaman na plant and forget. Plant and forget. Yes po. Meron tayo dito sa Sir Boy, mga plant and forget. Malunggay, Yan. gabi. Yes. Di ba? Yung Kamote, mulberry, Sir Boy. mulberry, ang Yes, dami oh. niyan. No? Kung wala kay sidling, pumutol kayo dito. Naka talaga naman. Madali lang magtanim talaga ang Opo. gugustuhin. No? Sir Boy, nakita ko po patuloy po yung development dito sa inyong farm. Sabi nyo nga po kanina, patuloy pa ako nag-aaral there at pinapalawak ito. Ano po mga planong development sa inaharap? Yung aming greenhouse, Yes po. tatapusin namin yon. Ako po. Tapos yung aming cacao plantation, nagre-replant kami dahil naapektuhan kami nung dry spell. Yes. Nung nakaraan. Nagre-replant kami ngayon. Mm. Kasi alam mo, di mo natatanong. Yes. Gusto ko mag-retire na umiinom ng chocolate. Wow! Good for the heart daw. Yes, good for the heart. Dito. Tapos, siguro swimming pool. Wow. Kasi ang lapit namin sa tubig eh. Tama po. Tapos yung swimming pool na magagamit namin yung tubig pandilig. Mga ganun. Tapos yung fish tanks, Yes. para yun din magamit namin pandilig sa halaman. Yun na lang naman yung mga nakapila namin na gagawin. Nako. Saka yung aming composting area sa taas Yes po. para makagawa kami ng maraming compost para sa mga magsasaka ng iba, Yes sa po. amin din. Opo. Naku, lalong dadayuhin to, Sir Boy. Kami po, babalik dito. Ay, balik kayo. One of these days po, no? Balik Lalo na kapag gawa na po yung swimming pool mo rito para itong team ng masaganang buhay. Baka- Walang best time na nandito ka kundi umaga. Yes po. So you should stay overnight sa umaga, the best time to shoot. Yes. Oo. Sir Boy, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Imbitahin po ninyo yung ating mga kabayan na try na rin po nila yung magtanim. Kayo po, nagawa po ninyo. Ako po, yung nagawa ko rin po yung magtanim, magagawa rin po niya. Sige po. Mga kababayan ko, Yes. wag po nating katakutan magtanim. Wag po natin sabihin na hindi tayo kaya magpatubo dahil napakarami pong halaman na pwede mong itanim na mabubuhay mag-isa. Yes. Sila po ay sanay sa init, sa baha, sa tubig. Ang importante po ay magtanim tayo dahil pag wala po tayo itinanim, wala po tayong aanihin. Tama Sabi po. natin mga- Wala po tayong kakainin. Ako po, lagi kong sinasabi, palagay ko, ayon dito si Sir Boboy, ano? Food security starts at Yes, home. Ano? yes, Sir Boy, yes. sabi nila, yung farming, ito po ba'y, ako, nag-enjoy ako sa farming at profitable. Profitable din po ba sa inyo? Kung susundan po natin yung siyensya ng pagpa-farm, mas profitable po ito kaysa mamasukan kayo sa malalaking korporasyon. Tandaan niyo po yan. Yes. Dati po ako namamasukan sa malaking korporasyon na pagmamayari ni Ginoong Manny Pangilinan. Yes, ang boss Pero natin. pinili ko pong nandito. Pinili ko pong nandito. Yes. Dahil may pera po sa farm. Yun, nako. Si Boss Manny nanonood po sa atin ngayon. Boss Manny, si Sir Boboy po. Dati niyo pong gatawa sa NLEX po, Sir Boy, ano? NLEX, Ito po, nagpa-farm po siya ngayon. Dito po sa Iba, Zambales. Pero wag po kayong bibitiw, Sir Boy. Initially, magpapasalamat po ako. Pero mga kababayan, wag po kayong bibitiw dahil itutur po tayo ni Sir Boboy dito po sa kanilang napakagandang farm sa amin pong pagbabalik. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Buboy. Ngayon po ay tinutur tayo dito sa kanyang napakagandang farm
Dito po yan sa Iba, Zambales. Sir Boy, ito, upo ito. Upo. Opo. Yung upo po natin, ito yung mabilis sa palengke, Sir Boy, ah. Oo, yung maliliit. Yes. Mayumi. Opo, bayuming, Ang variety pang tawag. variety. Opo, Oo. yung upo po, tinatanim siya pag direct planting pong ganyan sa lupa, ilang buwan po bago ka maka-harvest? Nagsisimula na siyang magkabunga ng 1 buwan. Yes. Pangalawang buwan na ngayon. Okay. Nasa 400 kilo na ang Na-harvest. Ito lang po. Ito lang. Wow! Malaking pera nang nilabas nito, Sir Boy, ah. Marami na Marami rin kami na. kinain. Marami. Marami na kinain yung Marami mga na- tao. Yes! So, Marami na. Sir Boy, itong ganito, pwede nang harvestin ito, no? Pwede. Pwede natin harvestin? Pwede. Kaya pwede natin harvestin. Ang pag-harvest nito, Sir Boy, pwede namang atake lang to. Yan. So, kita Yan. nyo po, oh, ang laki, ang ganda. Okay, tingnan pa po natin, Sir Boy, yung mga tanim natin dyan. Okay. Dito naman po kami ngayon sa tanimang ampalaya, no? Ni Sir Boy. Sir Boy, ang ganda po nitong ampalaya natin. Kasalakoyan pa lang po silang nagbubunga. Ilang pong... Katatanim pa lang. Katatanim pa lang, ano? Isang buwan mahigit. Ito, may isang buwan na po ito. Tapos, tuloy-tuloy po yung fruiting nila, ya. Tuloy-tuloy yan. Bakit po kailangan natin lagyan ng ganito plastic, Sir Boy? Ano pong... Dahil hindi na kami gumagamit ng pesticide. Yes Minsan, kinakagat ng insekto. yung mga fruit fly po. Fruit fly. Sa halip na gumamit ka insecticide, nilalagyan na lang na yung plastic. Ayun! Reusable naman ito. Reusable, naman po, no? Iniipon O, namin. tingnan natin nga ito sa Sir Boy. Ito. Parang pwede lang i-harvest to, Sir Boy. Pwede ito. na yan. oo. Pwede na to? Lumagpas na sa plastic. O, gano'n pa sa plastic. Harvest na lang to. Harvestin na natin. Pwede na harvestin yan. Ako talaga naman ganda. Ay, Jomar. Oh. Ayun! Ito. Talaga naman. So, okay. Ito po bang ampalaya, Sir Boy, dito rin sa daon may pakinabang yan, ha? Oo, yung talbos niyan, Opo. nagugulay din yan eh. Opo. Oo. Pag po... Lalo na yung galing sa baba. Yes. Pinuputol yung mga talbos sa baba para umakyat. Ayun. Yun, nagugulay din. Ayun. Sarap sa munggo niyan. Ayun, tama. Saka chicharon. Tama. Yan. Pag pinupruning nyo po, no? So, Oo. wala siyang tapon din. Walang sa tapon. daon, Oo. meron sa pakinabang. Okay, lipat po tayo sa ibang mga tanim mo dyan. Dito naman po kami ngayon sa taniman ng talong. Napakaganda po nitong mga talong na tanim dito po sa farm ni Sir Buboy. Ano? Sir, mga ilang buwan na po ito? 2 buwan na to, na-harvestan na rin, pero marami maliliit pa. Maliliit pa, no? Calixto variety. ang tawag Calixto niya. variety. So itong Calixto po, Sir Buboy, hindi po masyadong lumalaki talaga Hindi to. masyadong lumalaki. Katamtaman lang. Kasi ito Tamtaman yung sinasabi na, hindi tayo umarbes, ano? Oo. Ito pong ganito kasi kalaki. Ito po yung masarap sa ilalaga mo lang eh. Yan, Yan, ito. nilaga lang. Yan. Parang bite size. Yan. Yan. Bite Okay. size siya. Tingnan, gaganda po. Oh. Ang green na green, Sir Boboy. Ibig Oo. sabihin, maganda po yung nutrients na nakukuha nila. Natural yan lahat. Walang Yan. chemical. Oo, kasi alam niyo po, chicken manure po. Chicken Yung ginagamit man yan. Compost. na composting, chicken Na manure. compost. Ayan, na parang cycle po ang ginagawa. Pwede ko ba ituro sa iyo yung plant and forget namin? Sige po. Yung mga gabi na yun, no? Kita mo yun? Ayun! Sige nga po, tingnan po Minsan natin. mo lang yung itanim. Oo. Mamanahin pa yan ng mga apo mo. Ayun, talaga. Pati malunggay namin, no? Oo, Plant tama. and forget. Plant and forget. Pero Lagi healthy. kami may gulay, Healthy. pero healthy. Yan, tama po. Isabay mo yan sa talong. Oo. Wow! Okay. Nandito naman po kami ngayon sa taniman ng patola ni Sir Boboy. Sir Boboy, ito pong patola natin ito, ilang buwan na po ito? 3 buwan na to. 3 months. Nagsimula mag-harvest ng ika-second month. Okay, ibig sabihin isang buwan na siyang inaharbesan. 1 buwan na, nasa 300 kilos na nakukuha dito. Wow! Talaga naman. Dami. Yung pong ganyang kalaki, yan, ready to harvest Ito, na po yan. ready to harvest. Sige nga po, harvestan nga po natin yan. Ayun. Ayun. Aba. Wala, Sir Boy, ako nga ihiram ko itong Ayan yung pang- isa. ito naman isang harvesting ko. Ito, aba, talaga naman. Sir Boy, ang patola napakasarap ito sa miswa. Miswa. Palagay ko isa sa mga paborito mo yan. Yeah. Miswa lang, giniling na baboy or sardinas. Ayun, talaga. Perfect. So mga green leafy vegetables po nandito dito, ano? Meron pa pong taniman ng ubas, mulberry, si Sir Boy at Sili. pupuntahan po natin. Yan. At kung ano-ano pa. Bahay kubo. Bahay Kubo, yan. Alright. Ngayon naman po, nandito kami sa 1 hektaryang taniman ng ubas si Sir Boy. Yes. Sir Boy, napakaganda po ng ubas natin. Pero ngayon po, tagulan. Mukhang mahirap po sa Tagulan. pagbunga, no? Mahirap. Mm. Pag namulaklak at naulanan, Yes po. nabubulok ka agad. Mm. Kaya hindi nakakapagpabunga Pero ang ganda unless po ng may ano takip. natin. No? Ang ganda po ng ano natin, kanilang mga bagging, ano? Pag ganito po yung style, may madadaanan ka sa gitna. Pag summer, Mm. maraming bunga yan Yes after po. pruning. Mm. Puprune kami na September, mga December marami na. Yes. So yung mga kababayan natin, kapag pumunta rito, sabi mo nga, hanggat gusto nilang kumain ng dito sa loob, kakain Dito. sila. Wag Pero lang, pag wag lumabas lang sila, magdadala. magdadala. May bayad na yun. May bayad na. Yun.
Ano talaga, ilang vines po ito, Sir Buboy? Mahigit 5,000 ito itinanim namin. Wow! Ito hanggang doon sa doon pa. Yun, so maigit 5,000 puno po ng ubas ang tanim po dito po sa BC Valles Farm. So, Sir Buboy, baka meron po kayong nais pasalamatan o batiin, binibigay ko po sa inyong pagkakataon. Sige po. Salamat sa pagdalaw nyo rito. Sana mag-overnight kayo para mas maganda ang pictures. Yes, Sir Buboy. Instagrammable po yung lugar pag Yes. umaga at pag late afternoon. Yes, ako na pong magsasabi, ano? Dito po ay masasabi kong paradise. Dapat ka dinugdag mo ni Sir Buboy dito. BC Paradise Valles Farm. Sana, Salamat. Sir Boy. Salamat, Mer. Napakaganda po. Ako po magsasabi, napakaganda. Kung kayo po Salamat. malapit lang po dito sa lugar o sa Metro Manila po kayo, dalawin nyo po, pumunta po kayo sa BC Valles Farm. Free education po, binibigyan din po ni Sir Buboy sa mga nais pong matuto ng pagtatanim ng organic farming, natural farming ang kanila pong pamamaraan. Si Sir Buboy o Benigno Buboy Valles, owner ng BC Farm, dito po sa Iba, Zambales. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlaison para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng tubo sa timba. Harvest din po tayo ng aking tanim na tubo at gagawa ng masarap at masustansyang drinks mula po sa tubo. Pero bago po yan ay isi-share ko po muna sa inyo ang ilan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng tubo. Halip po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo ng tubo sa timba at harvest din po tayo ng aking tanim na tubo at gagawa ng masarap at healthy drinks mula dito sa aking tanim na tubo. So ngayon po ay magtatanim tayo ng tubo, no? Yung tubo po, makikita niyo po may mga nodes naman po yan, no? Tatanggalin ko na po itong medyo nalantang daon niya, no? Ayan. Kukunin ko lang po yung mismong tubo, yan. Mas maganda po kung magtatanim kayo nito, paiga siya, no? Ganito po, para po mas marami siyang nodes na tutubo. Yan. Ibaon lang po sa kanya sa lupa na ganyan. So yun po, makikita po ninyo, no? Paiga natin siyang itinanim itong tubo. Yan. Po, tatakpan po ko po ngayon ng paunang pataba. Vermicast po yung aking ilalagay. Yan. Yon. Tubo. Tapos magdadagdag na lang po ng lupa ngayon. Makikita nyo po, kalahating lupa lang aking nilagay sa timba. Tapos magdadagdag na lang po kayo hanggang mapuno po yung timbang ito na lupa. Pagkatanim ay ating didiligan. Wiwisik-wisikin lang po ng ganito. Yan. So, ang tubo pong ito, yung kulay yung matamis. Kita nyo po ito. Ayan o. Yan po yung matamis niyan, yung pinakadulo niyan. Yan po ang ating tinatanim. Makita nyo po yung nodes. Yan o. Ito tatanim ko ito sa iba ko pong mga timba. Yan. Ang tubo o sugarcane ay mayaman sa nutrients gaya ng potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, thiamine, riboflavin at amino acid. Ito isang instant energy booster, diuretic in nature at mabisang panlaban sa cavities at bad breath. Base sa natural na sistema ng medisina, ang katas ng tubo ay nagpapalakas ng ating atay at tumutulong para maiwasan ang sakit na cancer dahil sa taglay nitong antioxidant content. Ang pag-inom at pagkain ng katas ng tubo ay nakakatulong at nagpapahusay sa ating digestion, panlunas sa constipation, nagpapalakas ng ating immune system, panlaban sa respiratory infection at pamamaga sa ating katawan. Mayroon din itong wonder ingredients na nakakatulong sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat. Maganda rin ito sa ating balat na nakakatulong upang mabawasan ng acne at blemishes. Nakakapagpabagal sa pagtanda at nagpapanatili ng malambot at maganda ang ating kutis. Malaki ang papel ng tubo
upang palakasin ang ating mga buto at maiwasan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng tubo. So ngayon po ay harvest ako ng ating tanim na tubo. Gamit po itong kitchen knife na to, saka po itong tools na ito. Harvest tayo nitong ating tanim na tubo. Itong kitchen knife, harvestin natin itong ating tanim na tubo. Yan lang po siya. Ayan. So ito ay matamis po ito, no? Yan. Ayan. Konti pa. Ayun. Ayun. So ito po yung ating na-harvest. So ito po ano, ang ating na-harvest na tubo. Matamis po ito kahit papangusin mo lang ano. Masarap na pong kainin ito, no? Napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng tubo. Yun ay putuloy na natin ang ating bagong harvest na tubo o sugar cane. Yan. Kanya po, kinuha natin yung lahat ng yung kulay black na balat ng sugar cane. So, yun ay kukuha tayo ng sa kanyang matamis na bahagi, ano? Perasoyan natin. Yan. Sa sugar cane po, yung bandang ilalim, yan ang pinakamatamis. Yan. Ngayon ay babalatan natin, ano? Itong ating tubo. Yan, tatanggalin natin yung kanyang balat. Yan. Yan. Binabalatan natin ang ating bagong harvest na tubo. Yun. Yun. Bali, makapangalawa na tayo sa ating nabalatan. Yan. So, ito pa. Bali, pang-apat na ating nabalatan. Yun. Isa na lang. Yan. Iwain natin ngayon ng maliliit para hindi tayo mahirapang magdurog o mag-blend mamaya para kunin ang kanyang katas. Yan. Alright. Yan. Ating nahiwang maliliit. Ito pa. Se-separate natin yung pinakabuko niya, no? Ayan. Yung ating hiniwa-hiwa na maliliit. Ating tubo. Sineperate natin yung kanyang buko, no? Ayan. Para mas madami tayong makuwang katas niya. Ayan. Okay. Okay na itong isang mangkok na to. So ito yung kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang healthy drinks. Siyempre yung ating bagong harvest na tubo o sugar cane, tapos lemon juice, ginger. So ito po yung sangkap. Lagyan natin sa loob itong ating pinagpira-pirasong maliliit na tubo o sugar cane. Ito pong ganito karami na ating nakuha, no? Pwedeng dalawang salang yan, no? Dalawang baso. Yan. Alright. Lagay tayo ng luya. Yan. Okay. Tapos maglagay tayo ng lemon juice. Palahati lang din. Alright.
Para umikot yung ating blender, maglagay tayo lagyan natin ng tubig. Yan, kasi po hindi ikot ang ating blender kapag hindi natin nilagyan yan ng tubig. Konti pang tubig. Yan, okay na yun. Yan, sasarado na natin ang ating blender. Ayun. Alright. Lagyan na natin. Ayun. Pandaran na natin ang ating blender. Ayan. Ayun. Alright. Hanggang madurog siya ng gusto. Ayan. Ayan, ikot siya. Durog na yan. Durog na yan. Alright. Ay, sasalain natin, ano? Kumahit po kayong pinong pansala. Ayan, lagyan natin ngayon. Yun. So, dapat ay masala. Alright. Tapos, ano po ng konti. Pipit-pitin siya para lumabas po yung, bumaba po yung ating, yung katas. Ayan. Didiin-diin siya. Yun. Ayan. Kuha na natin lahat ng sa katas niya. Yung sapal ay separate na natin. Ayan. Natin lagay yung sapal. Ayun. So itong natira, isang timplaan pa yan. Pero itong ating nakuwang ito ay pwede nang sa isang timplaan yan. Ayun, ay ilagay na natin sa isang baso ating nakuwang katas. Ayun. Right. Mas masarap, lagyan natin ng yelo. Yan. So, lagyan natin ng ice cubes. Ayun. Lagyan na natin lahat ng yelo para mas mabilis siyang lumamig. Yan. So ito yung ating bagong gawang sugar cane juice sa magsasakang reporter. Yan. So ngayon ay ititis ko na yung ating bagong gawang healthy drinks mula po sa ating tanim na tubo. Oh, kung ganito kasarap, no? Oh. Tama-tama yung timpla, no? Dahil yung ating tubo, matanda na siya. So matamis, ano? Hindi ko na nilagyan ng asukal yan. Hindi ko na nilagyan ng kung ano man sweetener. Yun na po mismong katas ng ating tubo. Sarap, lasang-lasa po, no? Tapos nangingibabaw din na umaagaw ng lasa yung ating luya, no? From garden to table. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Lito Paragas. Hello Sir Mer, paano po ba magtanim ng papaya from seeds? Salamat po. Thank you very much sa Lito. Napakadaling ang pagtatanim ng papaya. Direct planting, ano? Pwede mo yung i-direct itanim doon sa lupa na yung pagtatanim. Pwede mo rin namang ipunla kung meron kang seedling tray. Sa bawat isang hole, isang seeds ng papaya, ano? Within 1 week to 10 days, sprout na yan. At kapag isang danggal na ang laki, pwede mo yung i-transplant. Tanong naman mula kay Richard Butaya. Hi Sir Mer, kailangan po bang ilagay sa nasisikatan ng araw yung bagong tanim? Salamat po.
Thank you very much, Richard. Ako kapag nagtatransplant ako ng aking mga tanim na halaman, nilalagay ko muna sa lilim, ano? Panilipasan ko yan within 24 hours bago yan direktang paarawan. Tanong naman mula kay Len Villarreal. Sir Mer, paano po ba ang pagdidilig ng sibuyas? Araw-araw po ba? Salamat po. Thank you very much, Len. Ikaw ang mag-assess kapag nakita mo wala nang moist, ano? Tuyo na yung lupa, magdilig ka na. Ako kasi pamamaraan ko ay self-watering. Kahit iwan ko ng 3 to 5 days ang aking mga tanim na sibuyas na nakatanim lang sa mga timba na self-watering, ay buhay yan. Pero kapag ikaw ay may tanim ka na direct sa lupa, nakita mong yung lupa ay tuyo na, pag ginawakan mo wala nang moist, magdilig ka na ng iyong mga tanim na sibuyas. Tanong naman mula kay Leslie Ignacio. Sir Mer, bakit po kaya ang bunga ng aking mga tanim na eggplant o talong ay mayroong crack? Salamat po. Thank you very much, Leslie. Isa sa dahilan dyan ay lack of nutrients. So, kulang sa nakukuhang nutrients sa iyong mga tanim na eggplant o talong, hindi nakakarating dun sa bunga. Kaya nagkakaroon ng crack o kaya nadideform sila. No? Ang payo ko, maglagay ka ng natural at organic na pataba. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice, pampakapit ng flower at bunga ng iyong mga tanim na eggplant o talong. Tanong naman mula kay Maria Tamano. Hi Sir Mer, anong buwan po ba magandang magtanim ng mangga galing po sa buto? Salamat po. Thank you very much, Maria. All year round pwede kang magtanim ng mangga, lalo na't galing sa buto yan. Napakadaling patubuin. Within 15 days, mag-sprout yan. Ano? At kapag isang dangkal na ang kanyang laki, pwede mo nang i-transplant kung saan mo siya gustong itanim. Mas magandang itanim ng mangga direkta sa lupa. Pero kung wala kang enough space, kahit sa malaking timba o kaya ipaso, ay pwedeng itanim ng mangga, i-bonsai mo lang siya. Tanong naman mula kay Maribe Comia. Hi Sir Mer, paano po ba magpabinhi ng siling panigang? Salamat po. Thank you very much, Maribe. Kung meron kang tanim na siling panigang, ano? Piliin mo yung class A, yung pinakamalaki, yung pinakamaganda, ano? Huwag mong harvestin yan hanggang tumanda siya sa mismong puno. Kapag nakita mong brown-brown na yung kanyang balat ng bunga, pwede mo na yung pitasin at i-separate mo yung seeds. Ibilad mo ng mga isang araw. Tapos, pwede mo na yung itanim kung saan mo gustong itanim. At ang huling tanong natin ay mula kay Virinia Sampaga. Hello, magsasakang reporter. Ano pong magandang pesticide na gamitin sa okra bearing fruit? Some insects eating the leaves. Salamat po. Thank you very much sa Virinia. Akong ginagamit ko ay OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses, ano? Ginagrind ko yan, kinakatas ko, at tapos pine-ferment ko into 3 weeks. After fermentation, kinukuha ko yung katas. Sa isang kutsara ng katas na aking nakuha, sa 1 liter na tubig, aking pinang-spray once a week sa aking mga tanim na halaman, kaya walang lumalapit, magandang mag-flower at magbunga ang aking mga tanim na halaman. Pwede mo rin gamitin yan. Gumamit ka ng OHN. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay dating DOST Secretary Fortunato de la Peña and family, watching from Bulacan. Doktora Forcia Lapitan, Venus Bengson at Agi Mora, watching from UPLB Office of the Vice Chancellor and Academic Affairs. Congrats to all graduates of UPLB, lalo na sa aking anak na si Kyla Merin Rose S. Lyson, cum laude ng BS Nutrition. Alex Giao, Alex Puentes, Tatay Roberto Rehano, Tatay Sosing at Nanay Nori Kabigting, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Margie Vargas and Joko Santoyo, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Puring Rivera, Dennis Enamor Fajarda, Nanay Feli Navarra at Romeo and Esosa Fernandez and family, watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.